Praise the Lord. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Sister Cheryl Pastrana. Dito po sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kami po ngayon ay mag-aaral. Ang aming pag-aaralan, yung nakasulat sa Biblia, siyempre. Hindi naman kami mag-aaral ng walang nakasulat eh. Kasi pag mag-aaral ka rin sa eskwela, kung ano yung nakasulat sa libro, yun ang pinag-aaralan. Parang ganyan din dito sa mga Bible study sa loob ng tahanan. Nag-aaral din tayo, pero ang ginagamit natin, libro din. Pero may tawag dito, Biblia. Kung manipis, New Testament po siya. Alam nyo po, ewan ko kung anong inyong paniwala. Marami po kasing tao nagsasabi, ang batayan ng kanilang pananampalataya ay ang Biblia. Napakagandang salita. Ang batayan ng aming pananampalataya ay ang Biblia. Pero nakapagtataka po kung bakit ganun ang sinasabi nila. Samantalang yung nakasulat sa Biblia, hindi naman po nila pinaniniwalaan. Manapa, binabatikos pa yung nakasulat. O yung mismo nagsulat, ang binabatikos. Pero kung titignan mo, parang napakagandang pagkilala nila. Ay, ang aming pananampalataya yung nakasulat sa Biblia. Pero nangyayari nga, hindi lahat na nakasulat, pinaniniwalahan nila. So, pray muna tayo bago tayo papalahot. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, samahan mo kami ni Sister Cheryl, O Diyos, ang aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa kasulatan, meron po kasi nakalagay dito. Babasahin ko po sa libro ng 1. Ano po? Ito. Chapter 30. Ay, chapter 20. Verse 30 and 31. Ito po, no? Babasahin ko po, ano? Chapter 20 ng 1. 20 verse 30. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga halagad. Ngunit hindi ito natala sa aklat na ito. 31. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yung natala, yung nasulat. Hindi na tayo dapat maggumawa ng ating senaryo. Dito sa verse 21, anong nakalagay naman? Sa 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, tinakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na sasulat. Aklat na masusulat. So, yung nakasulat po dito, natala. Dapat yun ang maging batayan ng pananampalataya natin. Kaya nga tayo gumagamit ng Biblia. Ang problema po, yun, halimbawa, sabi ng iba, ang aming pananampalataya ay nakabatay sa Biblia. Bakit po yung iba nakasulat sa Biblia, hindi nyo tinatanggap? Hindi ninyo pinaniniwalaan. Bagkos, tinututulan nyo pa. O, halimbawa, ito, may babasahin ako . Yung panahon ni Apostol Tomas, si Santo Tomas, tingnan nyo yung eksena ng dalawa sila ni Jesus. Babasahin ko. Sa chapter 20, verse 24, ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25, kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon, si Jesus. Ngunit sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hangga't di ko nakikita ang butas
ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipos sa loob ng bahay ang mga halagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo kapayapaan." 27. Saka sinabi kay Tomas, at imani, narap si Tomas, ano po? "Tignan mo ang aking mga kamay, at ilapit mo dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka." Maniwala ka na. 28. Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ko, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Yung verse 28 po, ito yung binabatikos nila. Anong sagot nito ni Tomas? Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Dahil hindi po nila naniniwala na si Jesus ay Diyos, yan ngayon ang binabatikos nila kahit basahin ng ibang tao yan. Halimbawa, sabi nila, meron bang nakasulat na sinabi si Jesus ay Diyos? Babasahin mo yung sulat ni Tomas, ang sagot na nila, ay hindi totoo yan. Kasi si Tomas dyan ay nagulat kasi siya. Pero kung babasahin mo yung Biblia, wala naman nakalagay na si Tomas ay nagulat. Kundi ang taguri kay Tomas ay maduda. Hindi Tomas na magugulatin. Sabi nila, nagulat. Ang titulo nga ni Tomas ay mapag-alinlangan. Kaya sabi niya, huwag ka nang di manampalataya. Huwag ka nang mag-alinlangan. Okay. Ano pa sabi nila? Kasi si Tomas laging absent sa Bible study. Kasi po, nung una wala siya. Nung pangalawa, nandun na. Yun ang problema sa kanila. Tapos sasabihin nila, yun nakasulat sa Biblia, ang batayan ng aming pananampalataya. Meron pa. Yung sulat naman ni Juan. Unang Juan. Basahin po natin, Chapter 5. Verse 20. Tingnan natin. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos, yes po yun, anak ng Diyos. At binigyan na tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy si Jesus, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Aba, sasabihin hindi totoo yan. Yan na naman sasabihin nila. Hindi totoo yan. Nakasulat na nga po, kinukontra pa nila. Pero, nandun ang pagmamalaki nila. Ang aming pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. Dalawa lang yung binasa ko, Hindi nila pinaniniwalaan. Pero yung sinabi ni Jesus sa 1:8, 8:40, ano sabi ni Jesus? Ako'y tao sa inyo nagsasaysay ng katotohanan na gusto niyong patayin. Yun ang gusto nila. Kita mo, ano sabi ni Jesus? Ako'y tao. Nakasulat yun. Basahin natin, Yan ang mahirap po sa mga ganyang klaseng tao na sinasabi nila na kailangan nakabatay sa Biblia. Kaya nga bumabasa tayo yan Ano nakalagay dito? Sa 40. 1:8:40. Sabi ni Jesus, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayon sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Yung sa King James Version, hindi ganito nakasulat. Anong sabi ni Jesus sa King James Version Bible, Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na narinig ko mula sa aking Ama. Bakit nyo ako gustong patayin? Sabi ni Jesus.
Ako'y tao nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kita mo na, ano sabi ni Jesus? Tao daw. Bakit sila doon naniniwala? Pero bakit sa isang bahagi ng kasulatan, hindi sila naniniwala? Di lalabas, sinungaling sila. Manluloko sila. Niloloko nila yung sarili nila, pati yung mga tao, niloloko nila eh. Sasabihin mo yung nakasulat sa Biblia, ang batayan ng aming pananampalataya. Yung nakasulat, inaya. Tandaan nyo po, eto pa, nakasulat sa Biblia. Anong sabi nila? Yung sulat ni Pablo sa Pilipos chapter 2. Ito. Pilipos 2:5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit si Diyos. Diyos po si Jesus eh. Hindi siya nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, sa kusa niyang binitiwan ang karapatang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya katulad ng isang karaniwang tao. Hindi nila matanggap. Meron bang bago dyan? Wala naman. Ano sabi ni Pablo? Kahit si Diyos, sino yung tinutukoy niya? Si Jesus sa verse 5. Bakit hindi nyo matanggap yan? Kasi sa King James Version ang nakalagay, inubad ang kanyang pagka-Diyos. Alam nyo kung ano sabi nila? Saan sinampay? Inubad pala. Di ba pilosopo sila? Hindi po ganon. Huwag niyong dahanan sa pilosopo. Ang Biblia po specific. Kung ano po yung nakasulat, yun lang ang dapat nating paniwalahan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo, na binasa po namin sa aklat na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share po kayo sa iba, no? Kasi po, biblical po ang turo, walang labis, walang kulang. God bless us all. Bye-bye!